Hello mga ka-Dear Heart! Welcome to Dear Heart PH, ang tahanan mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, buhay at inspirasyon. Samahan nyo kami sa bawat kwento magpapakilig, magpapaiyak at magbibigay ng aral sa puso. Kung mahilig ka sa drama, love stories at mga kwentong tumatagos sa damdamin, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ito ang Dear Heart PH kung saan bawat kwento ay may aral at bawat puso ay may kwento. Dear Heart PH, tawagin mo na lang akong Ben. 40 taong gulang na ako ngayon. May sarili ng pamilya at maayos na buhay. Pero hindi naging madali ang lahat. Dahil lumaki akong pakiramdam ko hindi ako sapat para mahalin. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Noong bata pa ako, lagi kong naririnig ang mga kapitbahay. Sayang, hindi gwapo yung panganay. Mas maganda pa yung bunso. Parang hindi kamukha ng mga magulang. Sa murang edad, natuto akong ikumpara ang sarili ko sa iba. Kapag may family gathering, laging ang kapatid kong bunso ang pinupuri. Ang gwapo naman, siguradong maraming magiging girlfriend ito. Tapos lilingon sila sa akin. Tahimik, parang walang sasabihin. Minsan tatawa pa. At kahit bata pa ako noon, ramdam kong hindi ako sapat. Hindi ako espesyal. Hindi ako katulad ng iba. Habang lumalaki ako, lalong bumababa ang tingin ko sa sarili ko. Tahimik ako sa school, hindi sumasali sa mga programa. Ayaw kong tumayo sa harap. Ayaw kong mapansin. Dahil pakiramdam ko pagtatawanan lang ako. Noong high school, may nagustuhan akong babae. Si Leia. Mabait, matalino, simple. 3 taon ko siyang lihim na minahal. Pero hindi ko man lang nagawang umamin. Bakit? Dahil sigurado akong hindi niya ako magugustuhan. Isang araw, nalaman kong may boyfriend na siya. Yung varsity player. Gwapo, popular. Eksakto sa mga katangiang wala ako. Nang gabing iyon, umiyak ako. Hindi dahil sa nasaktan ako, kundi dahil muli kong napatunayan sa sarili ko na hindi ako sapat. Pagkatapos ng high school, hindi ako nakapag-college agad. Walang pera. Nagtrabaho muna ako bilang construction helper. Mainit, mahirap, mabigat, pero tiniis ko. Araw-araw. Habang ang mga klase ko ay nasa universidad, ako naman ay may hawak na pala at semento. Minsan naiinggit ako, minsan galit, pero mas madalas nawawalan ng pag-asa. Hanggang isang araw, may matandang engineer na nakapansin sa akin. Ikaw, bakit hindi ka nag-aaral? Wala pong pera. Sayang. Yun lang. Pero kinabukasan, nilapitan niya ulit ako. May scholarship, subukan mo. Hindi ako naniniwala, pero sinubukan ko. At doon nagbago ang buhay ko. Nakapasa ako. Sa edad na 20, saka lang ako nakapag-college. Pinagtatawanan na ako ng iba. Matanda na raw ako. May uban na raw halos, pero wala akong pakialam. May pangarap ako at sa unang pagkakataon, naniwala akong kaya ko. 4 na taon na akong lumaban. Trabaho sa umaga, aral sa gabi. Minsan walang tulog, minsan walang pagkain. Pero hindi ako sumuko. Hanggang dumating ang graduation day. Habang tinatawag ang pangalan ko sa entablado, nakita ko si nanay. Umiiyak. Si tatay, pumapalakpak. At doon ko unang naramdaman na baka may halaga pa rin pala ako. Matapos ang ilang taon, naging engineer ako. Nagkaroon ng magandang trabaho, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng sasakyan, natulungan ang pamilya. At unti-unting nabuo ang kumpiyansa ko. Pero alam mo, dear heart, kahit maayos na ang buhay ko, may bahagi pa rin sa puso kong sugatan. Yung batang laging kinukumpara, yung batang laging kulang, yung batang laging hindi sapat. Hanggang sa makilala ko si Mia. Hindi siya pinakamaganda, hindi siya sikat, pero siya ang pinakamabait na taong nakilala ko. Noong una, hindi ako makapaniwala na gusto niya ako. Ako? Talaga? Pero isang gabi, habang magkasama kami sa park, tinanong ko siya, bakit ako? Napangiti siya. Bakit hindi ikaw? Hindi naman ako gwapo. Tumawa siya.
Hanggang ngayon naalala ko pa, Ben, hindi ko minahal ang mukha mo. Tingin mo ba yun lang ang importante? Natahimik ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Minahal kita dahil mabuti kang tao. Dahil responsable ka. Dahil marunong kang magsakripisyo. Dahil mabuti ang puso mo. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, may naniwala sa akin. May nakakita ng halaga ko. May nagmahal sa akin hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kung sino ako. Makalipas ang 2 taon, nagpakasal kami, nagkaroon ng 2 anak, at isang gabi, habang pinapatulog ko ang panganay kong lalaki, bigla niyang sinabing, "Papa, gwapo ka?" Natawa ako. Sino nagsabi? Ako. Napangiti ako. Pero hindi ko napigilan ang pagluha dahil naalala ko ang batang ako, yung batang buong buhay naghihintay ng makarinig ng magagandang salita. Yung batang buong buhay gustong maramdamang sapat siya. At ngayon, narinig ko iyon mula sa sarili kong anak. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi pala sukatan ng halaga ang itsura. Hindi pera, hindi popularidad, hindi opinyon ng ibang tao. Ang tunay na halaga ng tao ay nasa kanyang puso, sa kabutihang ginagawa niya, sa pagmamahal na ibinibigay niya, at sa mga taong natutulungan niya. Dear heart, kung may natutunan man ako sa buhay, ito yun. Huwag mong hayaan ang opinyon ng ibang tao ang magtakda ng halaga mo. Dahil may mga taong hindi makakakita ng ganda mo, pero may darating na makakakita ng buong pagkatao mo at mamahalin ka ng buo. Ako si Ben at ito ang kwento ng batang akala'y hindi sapat, hanggang sa matutunan niyang mahalin ang sarili niya. At dito nagtatapos ang ating kwento mga ka-Dear Heart. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon o kahit kaunting pag-asa mula sa kwentong ating pinakinggan ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Dear Heart PH. Pindutin na rin ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod pang kwentong magpapakilig, magpapaiyak at magpapaalala na hindi kayo nag-iisa sa laban ng buhay. Ako ay inyong kaibigan sa kwentuhan at ito ang Dear Heart PH. Hanggang sa muli mga ka-heart, ingatan nyo ang inyong mga puso at tandaan, bawat puso ay may kwento at bawat kwento ay may aral. Paalam at magandang araw po sa inyong lahat.